Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, isang taong ginamit ng Diyos upang isulat ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ngunit higit sa pagiging manunulat, si San Marcos ay isang saksi ng pananampalataya. Ang kanyang mabuting balita ay maiksi at buhay na buhay. Parang gusto niyang ipakita na si Jesus ay hindi lamang dapat pag-usapan, kundi dapat kilalanin, sundan at ipahayag. Sa kanyang pagsulat, hindi niya inilagay ang kanyang sarili sa gitna, kundi si Kristo ang sentro. At dito tayo tinuturuan ni San Marcos ng unang mahalagang aral, na ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi naghahanap ng sariling pangalan, kundi ipinapakita ang mukha ni Kristo. May isang magandang paalaala sa buhay ni San Marcos, na ang Diyos ay gumagamit ng mga taong hindi perpekto. Sa tradisyon ng simbahan, si San Marcos ay kasama sa misyon ni San Pablo at Bernabe. Ngunit meron din yugto sa kanyang buhay na siya ay umatras. Sa huli, muli siyang naging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagkahina, ang pagkadapa o ang pagkukulang ay hindi hadlang upang gamitin tayo ng Diyos. Sa kamay ng Panginoon, kahit ang taong minsang nanghina ay pwedeng maging instrumento ng mabuting balita. Bilang manunulat ng mabuting balita, ay pinapaalala sa atin ni San Marcos na ang mabuting balita ay hindi lamang tekstong binabasa sa simbahan. Ito ay isang buhay na mensahe na dapat maisulat sa ating puso at dapat makita sa ating pamumuhay. Maraming mga tao ang maaring hindi nagbabasa ng Biblia o hindi marunong magbasa nito. Ngunit nakikita at mababasa lamang nila ito sa ating paraan ng pamumuhay, sa ating pagsasalita, sa ating pagpapatawad, sa ating paglilingkod, o sa ating pagmamahal. Sa ganitong diwa, tayong lahat ay tinatawag na maging ebanghelyo para sa iba. Isang buhay na patotoo na si Kristo ay buhay at kumikilos. Kaya sa kapistahan ngayon ni San Marcos, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Kung maging isang libro ang ating buhay, makikita kaya at mababasa rito si Kristo. Naway matuto tayo tulad ni San Marcos na gawing sentro si Jesus at ipahayag siya hindi lamang sa salita, kundi sa ating pamumuhay at gawa. San Marcos, manunulat ng mabuting balita, ipanalangin mo kami upang maging mga tapat rin kaming mga saksi ni Kristo sa mundo.